Namamatay siya pag second gear. Parang sakal na sakal yung yung takbo niya pag yung stock pipe. Isang taon mahigit na kami ni PG1. 1 year and 3 months na kami ni itong magkasama ni PG1. Araw-araw ko siyang ginagamit. Mula sa trabaho at sa mga iba ko pang pinupuntahan na malalayo. Ang sarap. Sarap nito. Lalo na pag nagpalit ka ng tambutso. Nakakain ako ng kalikabok ba to? O ano? Tawag dito? Buhok. Nagpalit ka ng tambucho, ganda, hindi na siya namamatay sa second gear. Kasi ang problema nito, nung bago, namamatay siya pag second gear. Parang sakal na sakal yung takbo niya pag yung stock pipe. Nung nagpalit ako ng tambucho, lumuwag yung pagtakbo niya. Hindi na siya namamatay. Tapos, yun, bukod sa maingay, syempre, dagdag ingay sa motor, talagang yung tunog naman niya bumagay dun sa itsura ng motor. Ang brand ng binili ko, yung SEC na may dalawang butas. Tapos yung high mount para kahit sa baha, di ba? Tulad dun sa lugar namin, bahain, may laban siya. Kaya lang medyo tinakasan ko na tong PG1, parang nag-shocklifter ako ng almost 2 inches. Ang taas, naka 5'6" ako, tapos nakatingkayad. Pag may time, papakita ko sa inyo yung taas ng motor. Ang taas. Parang sing taas na ng enduro o mataas lang ng konti yung enduro na standard size. Okay naman, maganda yung handling. Tapos nagpalit na rin ako ng gulong sa likod kasi yung IRC na stock na gulong, siya, maganda siya, makapit. Talagang never kang makakaranas ng dulas. Kaso nga lang, sa sobrang kapit niya, ang bilis maupod. Maganda talaga siya pang trail. Kasi sobrang kapit niya. Nagpalit na ako after yung iba daw sabi 7 kilometers na pupunta. Sa akin 14 kilometers na uubod. Uubod na talaga siya. Hindi mo na makakita yung spike niya sa gitna. Well, kasi yung mga ganong klaseng gulong, yung mga pang off-road talagang gitna ang uubod yan Yung gilid yan makapal pa. So 14,000 kilometers nagpalit na ako, bago gulong ko ngayon. Nag-order ako yung made in China, testing ko lang na hindi ganun kakapit, pero pwede na, 1,000 pesos lang. Motor Trek ba yun yung brand? Motor Trek, China made. Okay naman, na-testing ko na sa basa, sa tuyo, sa long ride, sa pagpasok. Wow! Tapos yun lang, madulas pagdating sa mga, for example sa may gutter, iakit mo siya nang nakatagilid ka, nadulas siya nadulas siya. Pero yung IRC, never ako naka-experience ng ganun. Sobrang saludo ko sa gulong na yun. Kaso nga lang, kung tatrabaho mo siya, pampasok, ang bilis niyang maupod. Yung stock ng PG1 na IRC, ang bilis maupod. Pero ang galing. Siguro kung magte-trail ka, tapos punta ka sa mga malalayong lugar, mga all-weather, ay yung IRC talaga solid.
the best in the world. Sa lahat ng mga gulong na nasubukan ko, yung IRC ang pinaka nagustuhan ko eh. Ang dami ko nang nasubukan gulong eh. Kahit nung nag-scooter pa ako, yung Honda Beat pa ano ko, ng motor. Puro, may ilang taon na yun. 10 taon na yun eh. Ang galing nung ano eh, ang galing nung mga gulong din naman na susubukan ko, Dunlop pa, kaya. Tapos ngayon, ang nakakapit sa Honda Beat ko, yung ano eh, quick tire, pinakamura, pero okay din yan. Okay din yan. Pero itong gamit ko sa BG1, made in China na Mototrek, ay, nako, medyo madulas siya. Madulas. Maganda lang siya. Hindi siya madaling maupod sa itsura pa lang niya. Itsura pa lang niya, matigas yung goma, kaya pag matigas, so hindi siya makapit. Pero okay na. Ang ano ko lang naman, hindi naman ako masyado nagtitrain. Actually, kaya lang naman tong PG1 binili ko kasi pambardagulan, ganun. Lubak-lubak, baha. Yan, sobrang tibay ng baha ni PG1. Hanggang hita, malapit na sa betlog, kayang-kaya ni PG1, panis. Kaso, naka-shock lifter ako tapos naka-shock mount, naka-high mount ako na pipe. Tapos, ang baha hanggang sakto betlog. Okay siya. Okay talaga si PG1. Number 1. Kaya pala PG1. Pang PG1 eh. Yung P niya na ano yan eh. Panggago 1. Yan. Oh, Panggago 1. Ano to? Tayo ba to? Daming buhok ng helmet ko. Ba't kaya?